Narito po ako ngayon para magbigay po sa inyo ng testimony tungkol sa aking pong pananampalataya na inihayag din po ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita, which is yung Bible po. Sapagkat sabi po ng Bible, "You will seek me and you will find me if you seek me with all your heart." Yan po yung aking ginawa sa pamamagitan ng grace ng Panginoong Diyos nung ako po ay 16 years old pa lamang po. Actually, hindi po ako yung naghanap sa Diyos, kundi po yung Diyos yung naghanap po sa akin. Sapagkat during po nung mga teenager times ko, alam po natin lahat na may Diyos. Although yung iba po ay may nagdi-deny ng walang Diyos, katulad po ng mga ages. Pero simula po nung makaisip po tayo, alam po natin, naniniwala po tayo na may naglikha po ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sapagkat, for example, mayroong araw na siya po nagbibigay ng init at liwanag sa daytime at mayroon pong buwan at mga bituin sa gabi. So, yung mga bagay pong yan, nagpapatunay lamang po na may nag-design at hindi po yung tao ang gumawa niyan. Kundi meron pong nag-design na He existed long ago from eternity to eternity. Which is po yung sinasabi po ng Bible, ngayon po yung Diyos. Ngayon po, alam po natin yan na may Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha po natin. No? Ngunit, hindi po natin siya kilala personally kung sino ba talaga ang ating Diyos. Ngayon, kahit ano-ano pong ginagawa po natin, sapagkat sabi ng salita po niya sa Ecclesiastes na nilagay ng Diyos sa puso ng tao na sumamba sa Diyos sapagkat mayroon talagang Diyos. Ngunit, nung time na hindi pa po namumulat yung ating isip sa kanya pong salita, which is yung Bible, kung naniniwala po kayo sa Bible, kahit sino-sino po at kahit ano-ano po ang ating sinasamba. Yung ating po mga ancestor, no? Yung mga ating mga ninuno, kung alaman nyo po yung sinalapu-lapu o kung sino pa man, mababasa po natin sa history na yung ating mga ninuno, mga Pilipino, is sumasamba, hindi po nila alam yung totoong Diyos. Kaya ang ginagawa po nila, sumasamba po sila sa mga anito at anita o sa buwan man at sa batuin, sapagkat hindi po nila alam eh. Or hindi po nila kilala yung Diyos eh. Ngunit alam po nila na may Diyos. Isa pa po yun is yung ginamit po yung religion through Roman Catholicism nung simula po ng sakupin po tayo ng mga Kastila, which is hanggang ngayon po na-adapt po ng mga bawat Pilipino o ano pa buong lupalo ang pagiging Roman Catholics. Hindi naman po ako against sa Roman Catholicism. Ang against ko lamang po kasi sa Biblia ng ating pong Panginoong Diyos ay He is a jealous God, sabi niya. At sabi niya, mag-iisa lang siya, wala na siyang ibang katulad, sabi niya sa Exodus, chapter 20, huwag kayong gagawa na mga imahen na nasa kalangitan, nasa himpapawid, nasa earth o nasa beneath earth. Yan ang pinakaunang utos niya. At huwag kayong pagdiling ko dito, luluhod at magsasamba. Sapagkat ako, ang Diyos, ako ay mapalitupuin at parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin. At sabi po niya sa New Testament pa po, na dumating na ang panahon na ito na nga na ang sasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat yan pong hinahanap ng Ama sa mga sinumang sumasamba sa Kanya. So, ang pan ko lamang po sa Roman Catholic, kita po natin kasi napakarami pong ribulto, no? Na kung babasahin po natin ng Old Testament, babasahin po natin yan, isusummarize po natin, ang pinaka naging kasalanan po ng mga tao po dyan, lalo na ng mga Israelita, yung pagkakaroon po nila ng mga imahen, mga idolize po, mga iba't ibang Diyos-Diyosan, at talagang nagbubulos out talaga yung galit ng Panginoong Diyos. Kasi sabi po yan sa Isaiah at sa Jeremiah, yung isang tao daw po, pumunta ng bundok o forest at kumuha ng isang malaking kahoy at hinati yun, yung isa po'y inupitan ng parang hugis tao at sinamba.
Tapos yung isa rin po na yung mga wala na pong kuwan, pagkatapos po ukitan, sinusunog mo sa apoy. So, common sense po, makikita po natin na talagang galit na galit po yung Diyos doon kasi sabi po niya, sinasamba po nila yung ginawa instead nung gumawa. So, yun po yung heresy ng isang Roman Catholic religion po, no? Na sabi po kasi ng Roman Catholic, hindi lamang po yun ay gumawa ka lang ng mabuti sa iyong kapwa, ay maliligtas ka na. Which is, kung mababasa po natin sa salita ng Diyos, so magigilan ng guidance ng kanyang banal na salita, ng Holy Spirit, napakapan po, pan po sa kanyang salita against po. Bakit po? Sabi po niya sa Ephesians, no? Sa chapter 2, verse 8 to 9, sabi po niya, it is not by works that you have been saved. It is by grace of God, through faith, so that no one can boast. No? So, no one can boast. So, one time po kasi, ganyan ang mangyayari niyan. Ang mangyayari po kasi niyan, halimbawa, aminin na po natin na ang isang tao po ay nag-exist po dito sa mundo. At darating pong araw din ng tao pong nag-exist po dito sa mundo ay mawawala rin po. Ano ba naman po yung ating buhay? Sabi po diyan sa salita ng Diyos na parang aso na minsan nariyan at pagdakay wala na. So, 70 years, 80 years, it doesn't matter po kasi mag-e-end din po yung tao eh. So, isipin po natin, ano po yung pinaka-purpose kung bakit inalaw ng Diyos na mag-exist po tayo? Isa lamang po ang sagot po dyan. Yun po matatagpuan po natin sa Biblia, which is our purpose. Only one purpose we have, that is to glorify God while we are still alive upon this earth. So sa tingin niyo po ba yung purpose pong yan napupulfill po ng lahat ng tao? Di po ba hindi? Bakit po hindi mapulfill ng lahat ng tao? Sapagkat alam niyo po, nung simula pong yung ating pong buhay, kung iti-trace po natin sa Bible, ang pinakaunang tao po na nilikha ng Diyos, which is sabi po ng Diyos ay perfect, ay si Adan. Bakit po perfect? Yung sapagkat si Adan po ay nung unang likhain ng Diyos ay walang kasalanan, sabi po ng Panginoong Diyos. Ngayon ay maglilikha tayo ng tao and it will become our image after our likeness. No? So ibig sabihin, yung kalinisan, yung kabanalan, yung pagiging righteous ay nilikha po ng Diyos to glorify His name through Adan. Yun. Ngayon po, ang Diyos po kasi ngayon ay nagkuman po sa tao, kay Adan, na lahat ng bagay ay i-under po sa pangangalaga po ni Adan. Ngunit mayroon pong isang bagay na sinabi ng Diyos na hindi dapat gawin niya. Yun po ay yung kainin po yung isang prutas po doon, which is the fruit of knowledge of evil and good, doon sa kaligitnaan po ng garden na po yun. At dumating po yung time na sinuway po yun ni Adan. Ngayon po, sa iisang pagsuway lang po ni Adan sa Diyos, nandun na po ngayon, nagkaroon ng kasalanan. Kung makikita po natin sa isang pagsuway po yun, yung Diyos po ay naglagay po ng anghel doon po sa garden ngayon at yung tao po ay pinalayas. Bakit? Sapagkat po ay nabahaginan na ng kasalanan ng tao at hindi na maaring pumasok po sa Garden of Eden ng tao sapagkat ang dapat na sa mga bagay po doon sa Garden of Eden ay wala lang kasalanan. At ano pong sabi ng Biblia sa atin ngayon? Ang sabi po ng Biblia sa atin ngayon, dahil po kay Adan, lahat po ng mga tao ay naapektuhan ng kasalanan. At nature na po ng isang tao ngayon na may kasalanan. Kaya nga po sinasabi po natin na sabi po diyan, mas masarap gumawa. Kung ano sabi nga diyan, masarap gumawa ng bawal, no? Kaysa gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi yun po yung flesh eh. Yun po yung nature natin makasalanan. Ngunit alam niyo po ba ang problema po diyan? Ang kasalanan po
Anong kabayaran po ng kasalanan? Kamatayan. So, mamamatay po. Actually po, automatic nung nagkasala po si Adan, namatay po yun spiritually. Maging physical po, namatay. Pero, ang ginawa na niyo sa physical by process. Kaya, si Adan po, ay na-reach siya po niya ng 900 years bago siya namatay. Pero namatay rin po siya, si Adan. Ngayon po, sabi po dyan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang lahat po yun ng tao ay affected ng kasalanan. So since lahat ng tao ay affected ng kasalanan, automatically po, yung kanilang spiritual na buhay ay patay. So, ang sinasabi po ng kamatayan, matatagpuan po natin doon sa Revelation chapter 20. Makikita po natin dyan. May pinakarakteris po dyan na second death. Yung second death po, huwag na po natin pag-uguin pa, straight to the point po tayo, yung death po yan. It is a hell. Yan po sinasabi ng Diyos. Sinabi po yan ng Panginoong Hesus sa Biblia niya, sa salita niya. Sinarabi rin po ng mga apostol, si John, noong the Revelation, na meron pong tunay may impyerno. At ano po yung impyerno? Yan po, ang impyerno po, yan po ang expression ng Diyos of His wrath against sin to the human race, to the human race. Ngayon po, yan po ang pinakagilalas na problema ng isang tao. Simula po nung nag-exist po dito sa mundo, papunta na po siya ng impyerno. Yan po yung pinaka-problema. Ngunit, hindi lamang po natapos po ang bagay na po yan dyan. Sapagkat ang Diyos po ay mapagmahal, siya po ay pag-ibig. Although siya po ay, huwag niyo po siyang kakalimutan na ang Diyos po ay justice at siya po ay pag-ibig. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos, kailangan po niya maging just. Halimbawa, pag iniibig mo yung mabuti, you must hate evil. No? So, ganun din po, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kailangan po niya parusahan ng sama. Yun. So, ngayon, sa pamamagitan ngayon, mayroon gumawa po ang Diyos ng solution po dyan, which is, yung solusyon po niyan, wala na pong iba kundi ang Panginoong Hesus. Yung Panginoong Hesus po, pumunta po dito sa mundo at nagkatawang tao, but He is the Word of God, and through Him all things are made that has been made, and without Him nothing has made that has been made. And the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan po si Jesus Christ. So yun po yung pinaka-solusyon po ng Diyos at wala na pong iba. It took the death of the Son para po tubusin po kung ano po yung sa Kanya. Kaya sabi po niyan sa salita niya, kung i-confess niyo po ang Panginoong Hesus na siya po ay Diyos, na siya po ay Lord, and you will believe in His name, not only to believe, but to repent of your sin. Sabi po ng apostol po dyan sa Acts. Repent and believe the gospel. Sapagkat alam niyo po, sawang-sawa na po tayo ngayon sa mga religion. Marami po nagsasabi na maniwala ka lang at maliligtas ka na. Para po bang ang kaligtasan po ay napakadali? No? Ngunit ang kaligtasan po ay hinalintulad po sa ganitong statement po ni Jesus Christ. Sabi ng Panginoong Hesus, mas mainam pa, mas posible pa na pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayon kaysa ang isang mayaman ay mapasakop sa Diyos. Ang ibig po sabihin nun, parang ganito rin po yung illustration niya. Mas posible pa na pumasok yung isang kamelyo sa butas ng karayon kaysa maligtas. Bakit po? Sapagkat ang kaligtasan lamang po ay matatagpuan po natin sa Diyos. Which is, sabi dyan, without the remission of sins, there's no forgiveness. Without the remission of blood, there's no forgiveness of sins. So, iisipin po natin, it took the Son of God to die so that we could be able to save. No? So, alam niyo po lahat, at sinasabi pa po dyan, ang tunay po na naligtas ng Diyos at nanampalataya sa Diyos, ay ang pong nakikita sa kanilang buhay. Sabi po nga dyan sa 1 John, if we claim that we have fellowship in Him,
but we are living in the darkness. We are only lying ourselves. The truth is not with us. No? So, ang pananampalataya po sa Diyos palagi ay may kalakip pong gawa yan. It takes, not only takes you 5 minutes, sinasabi po ng ibang mga nag-evangelize po na it will take only 5 minutes and pray this prayer and accept Jesus Christ as Lord and Savior, and now you're saved. Which is, pagkatapos po ng 5 minutes po yan, naubas po sa church ngayon, at ganun na naman po yung buhay nila. Mahal na naman po nila yung mundo. Sapagkat sabi po ng Diyos, kung sino po yung nagmamahal sa mundo, ang pagmamahal ng Amang Diyos ay wala sa Kanya. So yun po, na-realize ko po yan, napakarami po ng pinakita po sa akin ng Panginoong Diyos. At hanggang ngayon po, sa totoo lamang po, hanggang ngayon, sabi po dyan, kung sinabi po ng mga apostol na repent and believe the gospel, ibig sabihin po niya, yung repentance po is turning away your mind from the world, from the sinful nature, and turn to Christ. No? And repenting is you repent before, and until now you are still repenting. Up to the end of the point that your life will be gone, you are still repenting. Yan po yung tunay na ligtas, tunay na binigyan ng Diyos ng kaligtasan. So, yan po ang gospel ng Diyos. Pinakauna po is to glorify God, no? Through the name of His Son, Jesus Christ, that He died for the sins of many, no? To show His mercy, to show His mercy, to show His love, no? And most especially, all people will know the name of the Lord, that there is only one God, and there's no only one mediator between God and man, and the man Jesus Christ, no? That now was the right hand of the Father is dwelling, and He will come sooner to judge the world. No? He will separate from the goat from the sheep. Yung goat po ay nag-illustrate po yun ng mga tao na hindi lang masasamang tao, kundi yung mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesus. Yun po. Although mayroon pong magtatangka ng ibang bagay na pagharap po sa Panginoong Diyos, na sasabihin po niya ng Diyos, ano pong sabihin ng Diyos sa kanila, bakit kita papasukin sa langit? At ng iba po magtatangkang sabi, ako'y gumawa ng mga buting bagay. Nagbibigay ako ng limos sa mga pulubi, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsusugal, hindi rin ako umiinom. Mabuti akong tao ngunit sa bahay ng Diyos, depart from me. No? I never knew you. Bakit? Wala silang relationship kay Jesus Christ. Which is, sabi ng Panginoong Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan pong sabi ng Jesus Christ. Hindi sa mga mabubuting bagay tayo maliligtas, kundi iisa lamang ang binigay na pangalan sa buong tao. Hindi lamang sa buong tao, maging sa heaven and earth, iisa lamang ang pangalan. At yan po ang pangalang Heso Kristo o Jesus Christ. So, meron pong isang promise ng Panginoong Diyos sa atin. Sa iyo po yung salita niya. If you will seek me, you will find me. If you will seek me with all your heart. So, yan po, patuloy po tayong maglingkod sa Diyos at isip po natin siya sa magitan ng Kanyang salita at patatupuan po natin siya. Maging honest naman po tayo sa Kanya, sa ating puso, at may kasagutan po para sa ating paghanap sa Kanya. At makikita niyo po yung kasayahan ng buhay ay naririyan naman po sa Kanya. Walang halong kasinungalingan, sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na katotohanan. To God be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen.